Sa malawak o maliit na lupa ay pupwede ka pa rin palang kumita. Ito ay kapag mayroon tayo ditong tinatyaga. Marami mga nag-aantay na maraming taon bago pa man sila nakaka-harvest ng kanilang produkto doon sa kanilang mga lupain. Kaysa wala tayong ginawa na hanggang na tuloy-tuloy na lamang, kung maliit ang ating kinikita ngayon, tuloy-tuloy na maliit lamang ang kinikitain natin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kaya't marami tinatyaga nila, tinitingnan nila after 5 years, 10 years. Kaya meron mga nagtatanim din na mga gulay, mga prutas. Doon sa mga prutas, kung halimbawa, nag-aantay ka na 10 taon bago ito mamunga. Pero kapag nakapagtanim ka, kung malawak ang lupa mo, may 1,000 piraso o puno kang tinatanim, abay kapag namunga yan at nakabenta ka ng kahit 1,000 ang sa bawat isang puno ng prutas, kung meron ka 1,000 tanim ay meron ka ng 1,000,000 kada harvest mo. Ganun din sa mga alagang hayop. Kung tayo ay nasa bukid at sa mga likod bahay natin ay may espasyo na pwede natin paglagyan, pagtayuan ng kulungan ng baboy, ay pwede rin tayo mag-alaga ng mga baboy. Marami nga nag-alaga ng inahing baboy. Ito ay tinatali lamang nila sa likod bahay, sa ilalim ng mga puno, at kapag nanganak na, yung mga anak nito ay pinapalaki nila. May ilan na nanganak yung inahing baboy nila na 10 piraso o higit pa. At yung mga baboy nila, kapag wala naman sila panggastos, binibenta na nila biik pa lamang pagkapanganak mula sa inahin. May ilan naman na mga native o upgraded na mga baboy, yung lahi ng mga baboy nila, pinapalaki lamang nila yung mga biik nila hanggang panglitsyon at yun ay binibenta na nila. Usually, nakabenta na 5,000 ang bawat isang biik, at kung meron ka 10 biik, ay meron ka rin 50,000 na mula lamang doon sa isang inahing baboy mo. Yun nga lang, medyo mag-iintay ka rin ng medyo may katagalan ng konti. Pero kailangan talaga dito may tiyaga. Dahil yung mga inahin nating baboy, pagsapit ng 8 buwan, yun ay pupwede ng pasampahan kapag naglandi, at ito na may nagbubuntis sa loob ng nasa 4 na buwan. No, kapag naman ito yung nanganak na, pagsapit naman ng 3-4 na buwan, doon ay pupwede mo nang maibenta bilang panglitsunin. Or sa ilan naman, kung malalaking lahi ng mga baboy, yun naman ay nabibenta na bilang pang fattening kasi mas malaki yung mga baboy nila dahil doon sa magandang breed naman. Sa amin nga rin ngayon, ang naging option namin, kapag nanganak yung aming inahing baboy, yun ay aming pinapalaki din at nagdagdag na naman kami ng gagawin naming inahing baboy. Para tuloy-tuloy yung pagpaparami natin ng mga baboy, mga inahing baboy dito sa bukid. At kapag naman nakuha na natin yung sapat na dami na kailangan natin, halimbawa target natin ay may 10 inahing baboy, no, kapag naman nakuha na natin yan, yung mga biik nun ay pupwede nating maibenta or pupwede nating palakihin bilang litsunin or pang fattening. Yun naman yung target natin para itong bukid natin ma-maximize din natin at makuha pa natin yung target income natin mula dito sa ating bukid kapag tayo ay nandito na. Sa amin, kasabay ng mga alagang baboy, ay nag-alaga din tayo ng kambing, manok, rabbit, at iba pang mga alaga na maaari din nating ilagay sa ating silong or pakawalan. Dahil yung mga alaga natin ay mga free range naman, medyo less naman yung ibibigay natin pakain, pero busog na busog pa rin sila dahil nga sila ay free range at malawak naman yung kanilang space na nakukuhanan pa nila na iba pang mga pagkain na mula sa mga damo, mga insekto na available lamang sa paligid. Bukod pa sa mga alagang hayop ay maaari din tayo magtanim-tanim ng mga gulay or yung mga puno, mga prutas na nabanggit natin kanina ay maaari din natin gawin sa ating bukid na habang tayo nag-alaga ng hayop ay pupwede natin magparami din ng mga pananim. No, kapag sa mga gulay, kaunti ay meron tayong libreng pang-ulam. Or kapag marami naman ay pupwede din natin maging source of income. Dito sa bukid, kasama pa sa magiging benepisyo mula doon sa maraming tinatyaga natin ay nagkakaroon tayo ng pang-ulam. Libreng pang-ulam na nakukuha na lamang natin mula doon sa ating mga inalagaan at hindi na natin kailangan pang ipunta sa palengke at bilhin ng mga ito. At dito naman nakakain tayo ng mga presko, masasarap na mga pagkain dahil na din sa ating sipag, tiyaga, diskarte. No, katulad ng mga nababanggit natin, meron ding mga farm na kahit na maliit man, nasa 100 square meter lamang yung lawak, pero nakaka-harvest sila ng napakaraming itlog. May mga ilan na nakaharvest ng 300 itlog per day, mula lamang doon sa maliit nilang espasyo. No, dahil nga doon sa mga inalagaan din nilang klase ng mga manok na mga layer type chicken. May mga farm din tayong napupuntahan na kahit may 1 hektarya or kalahating hektarya pa nga yung ilan, pero nagiging productive yung kanilang space dahil pinaglagyan nila ng mga hayop na pupwede nilang ilagay doon na nakukompress. Katulad nitong pag-alaga ng mga layer type chicken na pinapakain ng feeds, no, ay yung space lamang yung kanilang ginagamit tapos yung feeds na may binibili nila, pero doon naman ay nakaka-harvest silang napakaraming itlog. Pero yun ay medyo magastos din naman, pero may ilan naman ay dahan-dahan muna. Nag-start silang 200 hanggang sa naparami nila, no, yung kanilang kinikita doon sa 200 chicken, yung mga itlog na nakuha nila doon daily, yun ay kanilang iniipon hanggang sa yun din yung ginagamit nila pang maximize doon sa farm nila. No, kaya napakaganda rin yung pagpaparami nila ng mga manok na mga layer type chicken. No, may nabisita tayo mula 200 na ngayon ay umaabot na sa 3,500 layer chicken. No, biruin mo na lang kung ganoon nakadami yung nahaharvest mong itlog. No, kung ganoon kadami yung manok, so halos ganoon din umabot kadami yung mga nahaharvest mong itlog. Kung 3,500 chicken na mangingitlog diyan, so pagpalagay natin na more than 3,000 din yung itlog daily yung kanilang nahaharvest. At yun ay naibibenta nila
No, kung 3,000, pagpalagay mo lang na 5 pesos lang ang bawat itlog niyan ng wholesale. No, 3,000 times 5 is 15,000 na yan. Pero hindi rin naman madali kasi malaki din ang gastos. Pero kahit na kumita ka man lang dyan ng 5,000 pesos per day, no, mula doon sa iyong farm ay kailaki na rin, 5,000 times 30. Pagpalagay na natin yung 10,000 ay panggastos na sa farm daily. No, kung ngayon may 5,000 kang net, so meron ka rin sa isang buwan na 150,000. No, ganun kaganda rin itong farming. Pero siyempre, hindi rin ganun kadali, no. Kailangan talaga dito dahan-dahan dahil kapag maramihan agad, laki din na kailangan mong bawiin na ROI. Doon sa gastos mo pa lang sa building, doon sa mga manok, doon sa feeds, napakalaki ng gastos. Pero doon sa nagtatyaga na nag-umpisa sa kaunti, dahan-dahan yung pagpaparami nila. Yung panggastos naman nila doon sa pag-expand ay doon na rin nila nakukuha sa kanilang inumpisa na kaunti. So hindi nila masyadong ramdam yung malaking gastos dahil nga dahan-dahan ang pagpaparami at dahan-dahan din ang pagle-learn. Kasi dito sa farming, hindi rin ganoon kadali ito na porkit nakita natin yung kapitbahay natin naging malago yung kanyang farm, ay ganoon din mangyayari sa atin. Kasi minsan meron din yung mga pinagdadaanan na siyang ina-apply din nila yung mga learnings nila. No, may mga iilan nga nag-umpisa tapos namatay lahat yung alaga nila, so umpisa ulit. So pero yung nangyaring pagkamatay ng alaga nila hindi na naulit kasi alam na nila na meron palang problema na kailangang ayusin doon sa pagpaparami nila ng mga alaga. Minsan sa environment ng area na hindi pala akma doon yung ating inalagaan, no, katulad ng ibang lugar na sobrang malamig tas hindi pala po pwede mag-alaga ng kambing, no, or yung mga manok ay hindi pala din akma doon. So may mga ginagawa silang hakbang. Halimbawa, nilalagyan nila ng heater kasi nga hindi po pwede yung sobrang lamig doon sa area. Or may ilan naman nag-alaga ng manok na poultry tapos nakakaistorbo naman sa kapitbahay dahil ngayon napakaraming langaw. So yung iba sumusuko kasi nga nakakaistorbo sila. Pero yung ilan, hanapan naman nila ng solusyon para yung mga langaw na yon ay mabawasan. Yung iba nakikita natin, nilalambat nila ng matataas na yero. Tapos may iba naman nag-i-spray sila doon sa ilalim ng bahay ng kanilang mga manok. At meron namang ilan ay gumagamit sila ng mga sunog na ipa, nilalagay nila doon sa ilalim ng bahayan ng mga manok nila para yun yung mag-a-absorb ng mga dumi ng mga manok nila. Or may iba naman, naglalagay sila nung siren, yung pinagtabasan ng kahoy mula doon sa mga lumber, no, doon ay kinukuha nila, tapos yun ay nilalagay din nila sa ilalim ng bahayan ng mga manok para naman ay mabilis na ma-absorb ng mga nilalagay nila yung madumi ng mga alagang hayop. Marami ding mga paraan na po pwede natin gawin sa ating mga bukid kung meron tayong espasyo o lupa. Marami ding paraan na po pwede natin gamitin para naman ay mas magiging maayos yung ating pag-aalaga ng hayop. No, marami nga din sa ating kabukiran ang ating paghahanap ng income or ating gustong paraan para tayo kumita. Tumataya tayo sa loto or tayo ay naghukay ng ginto. Baka sakaling makakuha tayo ng ginto, pero marami din ang gumagawa nito na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakukuha yung ginto. Hinahanap nila kung saang lupalop nila makuha, pero ang pinaka-effective pa rin ay yung ginagawa ng maraming mga ka-farmer natin na pinapalago nila yung kanilang resources, pinapalago nila yung kanilang bukid, nag-alaga ng hayop. No, yung iba naghuhukay ng ginto, yung hinukayan nilang ginto, ginawa na lamang nilang septic tank ng kanilang babuyan at doon pa nila mismo nakuha yung kanilang pangarap na yaman mula dito sa bukid, yaman mula sa farming dahil doon sa kanilang inalagang hayop. Kapag dito sa bukid natin ay pinagsama-sama pa nating lahat, may alagang hayop, may tanim tayo mga prutas, mga gulay, yung mga dumi ng alaga ay pwede natin gamiting fertilizer doon sa mga pananim natin. Kaya talagang marami, napakalawak na pwede pa nating i-improve at gawin sa ating bukid para naman ito ay magiging magandang source of income na rin natin.